Isa ka bang Kristiyano na pinanghihinaan ngayon dahil sa iyong mga nagawang kasalanan? Nahihiya ka ba na lumapit muli sa Diyos dahil pakiramdam mo na hindi ka karapat-dapat humarap sa Kanya dahil nagigilty ka sa iyong nagawang kasalanan? Alam mo ba na isa yung good sign? Nakapagtaka, di ba? Tara, samahan mo ako at pag-usapan natin kung bakit nga ba yan ay isang good sign. Kung ikaw ngayon ay nagigilty dahil sa iyong mga nagawang kasalanan at nahihiya kang humarap sa Diyos, yan ay good sign. Bakit? Dahil alam mo sa sarili mo na walang puwang sa Diyos ang isang taong makasalanan. At yan ay isang normal na nararamdaman ng isang mananampalataya. Bakit? Dahil habang nakikilala natin ang lubusan ng Diyos, mas lumalaki yung tingin natin sa kabanalan ng Diyos at mas lumiliit naman yung tingin natin sa ating sarili sapagkat alam natin na tayo ay isang taong makasalanan. At yung guilty at hiya na nararamdaman mo ay kilos ng banal na Espiritu Santo na nananahan sa iyo na nagpapaalala na dapat kang humingi ng tawad sa Diyos dahil sa mga pagkakamali o kasalanan na nagawa mo. At yun ang dapat mong gawin. At huwag na huwag kang magpapadinlang sa ipinapasok ng kaaway sa iyong isipan na wala ka ng karapatang humarap sa Diyos. Sapagkat alam naman natin na ang kaaway ay isang mandaraya o ama ng kasinungalingan. Pakinggan ninyo ang sinasabi sa aklat ng John chapter 8 verse 44. Ang dyablo ang inyong ama, at ang gusto ninyong gawin ay kung ano ang gusto niya. Sa simula pa lang ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumanik sa katotohanan kailanman, sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kaniyang kalikasan, sapagkat sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Tandaan po natin na ang dyablo ang pinakasinungaling sa lahat. At yang ipinapasok niya sa iyong isipan na hindi ka nakarapat-dapat na humarap sa Diyos o bumalik sa Diyos dahil sa iyong ginawang kasalanan ay isang napakalaking kasinungalingan. Tandaan po natin na ang kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo ay sapat ng kabayaran para sa lahat ng ating mga kasalanan. Mga nagawa mong kasalanan noon, mga nagagawa mo pa rin kasalanan ngayon, at sa mga kasalanan na darating pa sa hinaharap. Lahat ng yan ay binayaran na ng ating Panginoong Hesukristo doon sa krus ng Kalbaryo. Pero dapat bilang isang mananampalataya ay hindi ka na namumuhay dito. Kaya lamang po tayo nagkakasala ngayon sapagkat alam naman natin na ang tao ay hindi naman isang perpekto. Kung nagkakasala man tayo, ito ay dahil sa mga pagkakataon na hindi natin sinasadya. At isa pang dahilan kung bakit nagkakasala ang mga mananampalataya ay ito ay dahil sa mga ginagawa ng dyablo, sa mga tukso na ginagawa ng dyablo sa atin. Dahil alam ng dyablo ang ating mga kahinaan. Kaya napakahalaga na tayong mga mananampalataya ay dapat babad sa presensya ng Diyos. Magbasa ng Biblia araw-araw. Makipag-fellowship sa kapwa mananampalataya. Umaten ng pagtitipon tuwing linggo sa inyong iglesia. At huwag pababayaan ang pananalangin sapagkat sa mga bagay na ito, mas lumalapit tayo sa Diyos at dahil sa mga bagay na ito, pwede nating maiwasan na makagawa tayo ng mga kasalanan sa harapan ng Diyos. Kaya kapatid, sa mga oras na ito, kung ikaw man yung tao na nakagawa ng kasalanan at ayaw mo nang bumalik sa pagsisimba, sa pagharap sa Diyos, sa pananalangin, wag na wag mong gagawin iyan. You must need to repent. Pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan, manalangin at humingi ng tawad sa Diyos
At sa tulong ng banal na Espiritu, ikaw ay magsimulang muli at magpatuloy sa iyong buhay pananampalataya sa Diyos. Sa oras na ito, kapatid, hinihintay ka na ng Diyos. Bumalik ka na sa Kanya. Manalangin ka, humingi ka ng kapatawaran, at ipagpatuloy mo ang journey mo bilang isang mananampalataya, bilang isang lingkod ng Diyos, at huwag kang padadaya sa mga pinapasok ng kaaway sa iyong isipan. Magtiwala ka sa kapangyarihan ng Diyos na kaya Kanyang patawarin gaano man kalaki, gaano man kabigat ang managawa mong kasalanan sa Kanya. Handa kang patawarin ng Diyos kung ikaw ay lalapit sa Kanya, hihingi ng tawad at pagsisisihan mo yung nagawa mong kasalanan. Ano pang hinihintay mo? Ora mismo, manalangin ka na at bumalik ka na sa harapan ng Diyos at magpatuloy ka bilang isang tunay na mananampalataya. Soli Deo Gloria. God bless. Kasama mo siya. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo ang hihinga. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, ayaw magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo ang hihinga. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang umaga. Huwag kang bibigay, huwag magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo ang hihinga. Gagamitin ka pa ng Diyos, mahal ka niyang lubos. Huwag kang bibigay, huwag magsasawa. Huwag kang mapapagod, lalayo ang hihinga. Si Jesus siya ang pag-asa, darating din ang umaga. Huwag kang bibigay, huwag magsasawa. Huwag kang mapapagod, huwag manghihina. Si Jesus siya ang pag-asa, darating din ang umaga. Kasama mo siya.